Hi guys! For today's video, tulungan niyo akong gumawa ng buko pandan. For the craving kasi ang person, kaya ayan, gagawa ko ng sarili kong buko pandan. Ang una kong ginagawa dyan ay nagpapakulo ako ng mainit na tubig, tapos inilalagay ko ang sago. Dyan pinapalambot ko yung sago kasi alam niyo naman, matagal yan maluto. Kailangan kapag pinapalambot nyo ang sago guys, is haluin nyo lang siya ng haluin para hindi nagdidikit-dikit yung mga sago natin. Ang isusunod natin na ingredients ay yung gulaman. So, meron ako niyang ginagamit na Mr. Gulaman. Ito naman yung pakukuluin natin. As usual, kailangan nyo pa rin siyang continuous na haluin. Kasi kapag hindi mo siya hinahalo ng dire-diretso, nagdidikit-dikit siya. So, ayan nga yung ginagawa ko. Dalawang Mr. Gulaman ang ginamit ko dyan. So, bali ganito na nga ang kinalabasan niya. Ito. Meron tayong isang mangkok. Tapos yung microwave na plastic, pang microwave yun na plastic. Yan. Tapos itong isang may tira. So, dahil maraming pack, parang 2 liters yun. 2 liters yung pwede nyong gawin. Yan. Ito, ginagawa ko siya kasi para nakakatipid ako sa merienda ng mga bata. Yan. At the same time, mahilig din ako sa mga ganyang dessert. So, next natin, isang ilalagay natin yung, ayan, nagtitinda kasi ako dito charot. Condensed milk. Yan, Alaska condensed milk. And then, lalagyan natin siya ng Alaska Classic Evaporated Milk, Filled Milk. And then, yung Eden. So, naka-ready na lahat yan. Yan, naka-ready na lahat yan. Kasi since mahilig talaga akong magluto at maggawa ng dessert, sinasamantala ko na habang ako ay tambay lang. Yan. So, ayun na nga guys, napadigas na natin ang gulaman. At ayan nga ginawa ko is hiniwa-hiwa ko na siya ng parihaba. Tapos meron ding pa-square. Depende naman sa inyo yan kung anong klaseng gustong hiwa ang gawin nyo sa gulaman. After nyan guys, una nating ilalagay is yung buko pandan syrup. Ayan, i-mix lang natin siya sa gulaman. And then after that, isunod natin yung Alaska Evaporated Milk. Yan. I-mix-mix lang natin siya. Haluin lang natin siya kapag ka nailagay na natin. At isunod natin guys ang condensed milk. After nyan guys, sinunod ko na yung cheese. Kung mapapansin nyo guys, malalaki yung mga cheese na hiniwa ko kasi ang hirap niyang hiwain kasi malambot siya. Pero depende naman sa inyo yan kung anong klaseng pagkakahiwa ang gusto nyong gawin. After ng cheese guys, haluin nyo ulit yan para lumubog talaga yung cheese natin. After ng cheese, ang inilagay ko na dyan is yung sago. Habang nilalagyan ko yan ng sago, huwag niyong kakalimutan na haluin niyo pa rin siya. Continuous mixing pa rin ang paggawa ng buko pandan. After that, syempre, kaya siya tinawag na buko pandan kasi lalagyan natin siya ngayon ng buko. So, yan yung pinaka-final ingredients niya guys. Tapos, haluin pa rin natin siya ng haluin. And then, ayan nga ang ginawa ko. Kapag katapos na ng mixture na yan, pinagsama-sama ko lang yan, yung mga ingredients na ganyan. At nilagay ko na siya dito sa microwave tub. So, ayan ang nilalagay ko guys. So, yung parang lagay ng leche plan. Naglagay ako dyan ng para sa amin. So, ayan yung mga ginawa ko. And then, syempre, gumawa ako ng ice candy. Ang purpose niya ng ice candy, guys, kasi nakakatipid ako ng merienda ng mga bata. Tapos, ayan, guys, patatagalin nyo na lang yan. Ilalagay nyo siya sa rep para lumamig siya. At kapag continuous na yan na malamig, depende sa inyo kung kailan nyo siya gustong kainin, is ready na yan, guys, pang merienda. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-try na din kayo sa bahay nyo. Thank you for watching!